Sino si Neville Goddard? Maraming tao ang kinikilala siya bilang teacher who made manifestation practical bago pa siya maging trend sa social media. But I never really considered Neville in the space of manifestation. Kinoconsider ko siya bilang biblical teacher. You see, Neville is a Christian mystic. When you say mystic, it means someone who seeks a direct personal experience of God or ultimate reality. Para kay Neville, ang Bible ay hindi lang historical events, but a psychological drama taking place in your state of consciousness. Kahit si Apostol Paul interprets the stories from the Bible symbolically, not just literally, nung kinuwento niya ang story ni Hagar at Sarah. Let me tell you the story. So, pinangakuan ng Diyos ng anak si Abraham at Sarah, pero ilang taon na ang lumipas at hindi pa rin sila nagkakaanak. So, nagsimula nang maging hopeless itong si Sarah at sinabi kay Abraham to have a child with her slave na si Hagar para magkaroon ng tagapagmana itong si Abraham. At nagkaanak na itong si Abraham kay Hagar na si Ishmael. Matapos ang ilang taon, God fulfilled His original promise. Kahit matanda na si Sarah, she miraculously gave birth to Isaac. Ang kaso, nung nakita ni Sarah si Ishmael na minamock o pinagtatawanan itong si Isaac, she told Abraham to send Hagar and Ishmael away para si Isaac lang ang maging tagapagmana. Naging mahirap kay Abraham palayasin ng mag-ina niya, but God confirmed that this was the right thing to do. Ngayon, sabi ni Apostol Paul, these things may be interpreted allegorically. These women are two covenants. Kapag sinabing allegorically, ibig sabihin, kwento siya na may mas malalim na kahulugan. Kapag sinabing covenants, ang ibig sabihin ay paraan ng pamumuhay o relasyong napagkasunduan mo sa Diyos. Yung dalawang babae, si Hagar at si Sarah, ay parang dalawang paraan ng pamumuhay ayon kay Apostol Paul. Si Hagar na nanay ni Ishmael ay naglalarawan ng buhay kung saan you are trying to make things happen through fear, worry, and effort. Ito yung sitwasyon sa buhay mo na gusto mong pilitin ang resulta at gumawa ng sarili mong paraan. Si Sarah, na nanay ni Isaac, ay naglalarawan ng buhay kung saan you are trusting the promise, you are living by faith, and you are resting in the knowing that it is already done. Ito yung sitwasyon sa buhay mo na kahit wala ka pang nakikitang ebidensya sa 3D world, pinipili mo pa ring maniwala na natupad na. Kaya nung sinabi ni Sarah kay Abraham na palayasin si Hagar at Ishmael, ang ibig sabihin ay we must cast out the state of fear and desperation and stop identifying with the servant mind. Kung titignan lang natin ang story ni Hagar at Ishmael bilang literal na family drama, hindi ka ba nagtataka kung bakit hahayaan ng Diyos palayasin ng mag-ina na si Hagar at Ishmael? You see, this is what Neville teaches, that the Bible is happening inside you right now. It is a psychological drama more than a historical event. Na ang pagbalik ni Jesus ay hindi isang physical event na may makikita kang bababa mula sa langit, kundi isang mystical event na mangyayari sa loob ng iyong consciousness. Ito yung moment of awakening, yung oras na madidiscover mo na ang Christ ay nasa loob mo pala. At ang Diyos mismo ay walang iba kundi ang kamalayan mo, ang iyong sariling I am.